6 months of age, maaari nang mag-introduce ng laruan kay baby. Sa edad kasi na ito, marami ng developmental milestones ang na-achieve ni baby. Isa na dito ang transfers objects from one hand to another, hand to mouth, sit with support, and reaches object like toys. Siyempre, sa ayaw at sa gusto nyo, hindi pwedeng walang laruan si baby. Nakakatulong din naman kasi sa good brain development ang pagkakaroon ng laruan. Sa video na ito, isa-isahin natin ang mga laruan ng aking sariling recommendation which is good for brain development. Disclaimer, I am not a toy expert. I base our topic from my own research at saka sa aking sariling experience as a mommy. Kung gusto niyo po ng mga ganitong topic, pedi tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, don't forget to like, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedi Mom. First recommendation is blocks. Isama na rin natin ang mga stocking cups, tsaka yung mga Legos like dito. Meron ako dala-dala mga laruan dito. Sorry kay Gib, tsaka kay Gon. Hiniram ko muna yung mga laruan nila. Some of the toys that I will show you here are my patients and children's toys. So, yung mga iba wala. Pero, yung mga papakita ko sa inyo, ito yung mga recommended talaga. So, first is blocks, stocking cups, tsaka itong mga Legos ito. So, makakatulong ito sa baby nyo para ma-develop ang kanilang hand-eye coordination, dexterity, at tsaka motor skill na rin. Also, blocks and Legos can help problem-solving skill na rin. Itong mga Legos na to, pwedeng ma-develop din ang pagiging creative ni baby. Kahit 6 months lang siya, hanggang sa pagtanda na niya, lagi na niya itong nilalaro. Alam niyo ba ang anak ko, nakakagawa siya ng sarili niyang robot o kaya bahay. Papakita ko po dito yung mga nagagawa po niya. And then sa 6 months naman, syempre dahil marunong na siyang transfer object from one hand to another, tapos yung grasping reflex din, kaya nakakatulong din po sa kanya ang blocks, lalo na ang stocking cups. Wala lang po ako dito pero papakita ko po sa inyo kung paano yung laruan or paano siya laruin. Block play actually promotes a lot of oral self-explanation, particularly in telling stories about what they have built. Lalo na sa mga nakakapagsalita na yung mga 1-year-old. Second recommendation and my favorite toy is baby book. Lalo na ang mga cloth book. Pero ang dala ko dito, ito. Kasi isa din ito sa mga paborito kong libro ng anak ko. Itong nahanap ko sa bookstore, My First Bible. So, napakaganda po nito at very matibay siya dahil kahit minsan nababalabag. I'm sorry, what? Natatapon na ano to na anong Tagalog ng balabag? Anong balabag lang? Hinahagis din ito ng aking baby, pero matibay siya. At nandito po yung mga, syempre, mga magandang story about sa Bible. Pwede po kayong magkaroon ng magandang bonding dito ni baby. Tapos, maganda yung paulit-ulit din na binabasa sa kanya at mapapansin mo sa kanila or ma-observe mo sa kanila kung gaano kahaba yung attention span ni baby. Recommended din ng baby cloth dahil baby ay meron na siyang hand-to-mouth, diba? Lahat ng hinahawakan ni baby, lalagyan niya yan sa mouth. So, syempre hindi niya pwedeng isubuto dahil baka yung mga ibang libro meron toxic materials. Kaya yung recommended is yung cloth na lang. Ito pa, pwede siyang labhan. Hindi siya nasisira. Pero as the baby ages, pwede na kayong magbasa ng ganito with you. And the third recommendation is bola. Ball. Boy or girl man si baby, may recommend ko ang pagkakaroon ng bola. Para sa size, ang nabasa ko, 1.75 inches daw na radius. Pero sa akin, kahit ano, basta hindi siya risk for choking at hindi siya ganun kalaki. Para sa isang 6 month hanggang 1-year-old, pwede na po ito dahil mag-grasp na niya ito eh. Sa edad na 6 months, meron na siyang grasping reflex at meron na rin siyang transfer objects from one hand to another. Kaya very helpful po ang ball sa pagkakaroon ng good brain development ni baby, lalo na ang fine motor skill. Sabi dito sa research ko, ball play builds hand-eye coordination, gross and fine motor skill, spatial awareness, grasping skill, problem-solving skill, lalo na ang object permanence. Siyempre, pag hawakan niya to, tapos pag nabitawan niya, kapag hinahanap niya, ibig sabihin, meron siyang good brain development. Balance, even language and social skill. The experts recommend engaging in ball play as early as possible. So, sinasabi ko sa inyo, 6 months of age, pwede nyo na siyang bigyan ng ball. Kahit ito na yung una niyang toy.
Pero ang unang toy ng anak ko ay hindi ball, kundi ito. At yun po ang fourth recommendation ko, ang rattle. Ito maganda na merong music or merong sound ang isa sa mga toys ni baby. Kasi ang dinedevelop po ng rattle is yung konsepto ng cause and effect. Kasi once na hawakin niya to, tapos gagalawin, maririnig niya yung rattle. So, mag-wonder si baby, magkakaroon siya ng curiosity, at gagalawin, at uulit-ulitin niya pong i-shake ng ganito yung rattle. Maganda rin itong ganitong rattle kasi pag in-squeeze mo naman, ayun. Pero, ang 6 months, hindi pa siya makapag-squeeze Siguro mga 1 year and older, kaya maganda yung rattle lang. Meron tayong mga ibang rattle na hindi ganito di ba? Yung mga plastic. So, pwede na yan as long as sanitize po ang toy. Tulad ng sinabi ko, ang sabi is, babies observe that as they move their hands, the rattle sounds, and start understanding the concept of cause and effect. Kapag inulit-ulit po kasi ni baby yon, nagkakaroon ng neural stimulation. So, which is good for brain development again. At isa pa, malalaman nyo na maganda yung hearing niya. Fifth recommendation is musical toys. Any musical toys or electronic. Pwede na electronic, okay lang naman yun. Sa example is yung paborito ko ding laruan ng aking anak na ayaw niyang ipahiram sa akin. Sinasabi ko lagi sa kanya na dadaling ko sa clinic pero ayaw niya. Pero ito ngayon, binekbat ko sa kanya. Ito. So maganda po ito. Meron po itong stick. Kaya lang, hindi ko na lang nadala. Pero maganda po ito kasi walang battery. Tapos matibay. Yan. 6 months of age, pwede nang laruin ni baby ito dahil si baby is nagaganito siya pumapalo na si baby. So, pag once na napalo niya to at merong sound, ang konsepto naman ng cause and effect, yun po ang nagde-develop kay baby. Another research says, numerous studies have demonstrated that music can enhance brain function, promote cognitive function, and improve academic performance. Develop a child's language and communication skills also. Through singing along with nursery rhymes or playing musical games, children can improve their vocabulary, speech, and listening skills. Di ba merong mga stuffed toy na pag pinindot, nagkakanta. Meron din akong ganun, di ko lang nadala dito. Pero kapag pinindot mo, may mga ABC sila, o kaya yung mga nursery rhyme. Kapag inulit-ulit ni baby yun, nagkakaroon ng stimulation again sa kanilang nervous system. At matatandaan, kakaroon din agad ng epekto yon sa kanilang cognitive function. Secondly, yung mga electronic toys naman, katulad ng stuffed toy na merong sound or music or kanta. Electronic toys for babies can improve a child's memory and concentration skills. Learning and memorizing lyrics or melodies can help children develop their memory skills. Di ba may mga infant tayo na magaling na silang gumawa ng melody nila, yung sarili nilang melody. I remember yung anak ko, nag-hum siya, pero may melody. Meron tayong mga videos din na nakita ko sa TikTok na at yun parang can you say mama challenge. Can you say mama, mama? Can you say mama's name? Dada. Dada. Okay. Mama, can you say mama's name? Mama, mama. Can you say mama? Dada. Can you say mama, mama? Can you say mama's name? Daddy. Daddy. Dada. Can you say mama, mama? Can you say mama's name? Cause you love her so much. Dada. 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 Try niyo po sa baby niyo yun kung magagawa niya. Tapos pag may melody, ibig sabihin, maganda po yung kanyang cognitive function. Also, musical toys teaches patience and encourages self-expression. Alam mo bakit? Kasi pag galit sila, inaano nila to, tinatap talaga nila to, di ba? So, yun. It teaches self-expression, tsaka pasensya. Number 6, wall sticker. Ang sabi, kapag first 2 to 3 months, ang na-appreciate na kulay ng baby is black and white. Kaya kapag yung mga pasyente ko pupunta dito at nakikita nila yung wall sticker ko, black and white si Panda,
nagsasalita sila, nagkuku sila. Parang kinakausap nila yung panda. So, sabi ko kay Mami, pwede kayong bumili ng wall sticker at idikit niyo po sa mga kwarto ng inyong mga anak para ma-appreciate nila yon. Stimulation na nagmumula sa mga wall sticker is nakakatulong din sa pag-develop ng brain development ni baby. Sabi dito is, the eyes of babies have been found by research to become stimulated with geometric shapes and patterns. Contrasting a strip pattern to the geometric patterns and shapes provides the best way to stimulate the baby's mind and eyes. Kaya yung mga iba, nasa Shopee yan or sa mga ibang online shop, makikita mo may mga cards, tapos black and white, tapos iba't ibang shape. Meron mga animal shape. Yun, magandang stimulation daw yon sa brain ni baby. Best colors to use are black and white. However, parents need not despair. Putting pops of red in the mix of black and white colors offer the same mental and visual stimulation to babies. Kasi yung iba gusto, hindi sila makahan ng black and white, pero okay lang daw na iba yung kulay. Pwede kayo mag-add ng red. Next, favorite toy recommendation toy for good brain development is salamin. Yung laruan na may salamin katulad nito, mga paborito ng mga pasyente ko ito. Kala niya walang salamin yan, pero ito po yung salamin niya. Kahit ganito lang, yan, kahit ganito lang po ang salamin. Pero yung iba, yung salamin dun sa cabinet, pwede na yon. Kasi nakikita nila yung sarili nila dun eh. Yung mirror toy helps develop their visual senses. Most obviously, you can also use a mirror during tummy time to keep your baby entertained and give them more time to develop their muscles and physical abilities. And playing with the mirror can help them develop language skills. Kaya nagkakaroon po ng self-awareness si baby pag nakikita niya yung sarili niya. Nakikita din niya yung self-expression niya pag nakikita niya yung sarili niya. At maganda yung ganito lang, yung simple lang. So, laruan lang siya tapos meron siyang parang reflector. So, that serves as a mirror. Next toy is pulling toy. Wala po ako dito pero meron ako sa bahay. Pero papakita ko na lang dito kung paano yung itsura ng pulling toy. Around 8 to 9 months, pwede na sila maglaro ng ganito. The baby will enjoy pulling and grasping the dangling parts and then continue to discover vibration and other sensations coming from their favorite toy. My next favorite toy is yung mga may shapes. So, katulad nito, yung may mga sinushoot na laruan. Wala na lang siyang laruan kasi nawala na. Pero katulad nitong bus na to, tsaka yung mga ibang box, maganda po kasi yun para hand coordination din. So, tsaka memorization skill. Kasi may mga shapes dyan, kaya na nilang i-shoot yan. So, papakitaan nyo lang siya, tapos gagayahin niya. So, kapag nagagaya ka ni baby, that's a sign na maganda yung kanyang brain development. Last recommendation is pop-up toys. Isa din ito sa mga recommendation ng Montessori. Sabi is, pop-up toys and busy toys. Yung mga maraming kinakalikot. Ito, pwede rin itong busy toys kasi marami siyang kinakalikot. Yan, they keep them entertained. So, kapag kailangan na entertain sila, maganda din yung mga laruan na ganito. Katulad nito. Kasi nagaganon-ganon na sila eh. Kasi diba at 6 months, they try to reach the object such as this. Yan, mga ganito. Tapos, yung mga ginaganito, yan. So, yan. Na-develop po yung kanilang fine motor skills. Tsaka yung ganito. So, ako na yung nag-enjoy. Paborito nilang laruan to. Gusto nilang lagi yung iuwi. According sa research, pop-up toys and busy boxes with knobs, buttons, and levers encourage fine motor skills. Yun yung sabi ko, problem solving, and teach cause and effect. Kung nakatulong po sa inyo to, please don't forget to like the video, share, and subscribe. Thank you!